Sambahin mo na lang ang bishop mo. Ito ang isa sa mga pangkaraniwang comment na natanggap ko matapos kong i-share ang opisyal na pahayag ng Diocese of Calibo sa kanilang page tungkol sa ASDCI o Supremo Tagubiglan. May nagsasabi rin, may imprimatur ang Holy Octave namin. May iba namang nagsasabing, sec-registered kami. Humanitarian organization lang kami. Katoliko rin kami. At mayroon din nagsasabing may mga miyembrong pinapangakuan ng iba't ibang tulong pinansyal. At ang tanong, bakit nga ba naglabas ng opisyal na pastoral statement ang Diocese of Calibo? Bilang mga Kristiyano, hindi tayo narito upang manginsulto o manghamak ng sinuman. Ang sinabi ni San Pablo sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 15, speaking the truth in love. Kaya ang layunin ng video na ito ay hindi upang manira, kundi upang ipaliwanag ang pananaw ng simbahang Katolika ng may paggalang, katotohanan at pagmamahal sa kapwa. Ano nga ba ang sinabi ng Diocese of Calibo? Sa opisyal na pastoral statement ni Most Reverend Cyril B. Villarreal, DD, Bishop ng Diocese of Calibo, nilinaw niya ang tatlong mahalagang bagay. Una, ang ASDCI ay hindi kinikilala at walang opisyal na affiliation sa Diocese of Calibo. Ikalawa, wala silang ecclesiastical permission o recognition mula sa diocese. At ikatlo, ang kanilang Holy Octave ay walang ecclesiastical o liturgical approval mula sa Diocese of Calibo. Pansinin ninyo mga ka-DCC, hindi sinabi ng obispo na bawal manalangin sa Diyos. Hindi niya sinabi na masama ang tumulong sa mahihirap. Ang nilinaw niya ay ang katayuan ng grupo sa loob ng simbahang Katolika. At bilang obispo, iyon mismo ang kanyang pastoral na tungkulin. Claim number 1 ng grupong ito, Katoliko rin kami. Kung totoo ngang nais niyong manatiling Katoliko, isang magandang tanong ang dapat nating pagnilayan. Ang pagiging Katoliko ba ay pangalan lamang o pakikipag-isa rin sa simbahan? Sabi ni San Pablo sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 5, one Lord, one faith, one baptism. Ang Catechism of the Catholic Church o CCC ay nagtuturo na ang pagkakaisa ng simbahan ay makikita sa iisang pananampalataya, iisang pagsamba, at sa pakikipag-isa sa lehitimong pastol ng simbahan. Kaya hindi sapat na sabihin, Katoliko kami. Mahalaga rin manatiling kaisa ng simbahang itinatag ni Kristo. Claim number 2 nila, sec-registered kami. Kung totoo man ito, maganda iyon, bilang usaping legal. Ngunit tandaan natin, ang sec registration ay civil recognition lamang. Hindi ito katumbas ng ecclesiastical approval ng simbahang Katolika. Halimbawa, maraming paaralan, foundation, at charitable organizations ang sec-registered. Pero hindi ibig sabihin, ito ay opisyal na silang ministry ng simbahang Katolika. Magkaibang bagay ang civil recognition at ecclesiastical recognition, mga kapatid. Claim number 3, tumutulong kami sa mahihirap. At dito ko gustong maging patas, mga kapatid. Kung may tinutulungan kayong mahihirap, maraming salamat po. Pinupuri ng simbahan ang bawat gawa ng pag-ibig sa kapwa. Ngunit tandaan din natin ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod sa kalooban ng Ama. At sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 15, nagbabala rin siya na mag-ingat sa mga bulaang propeta. Ang punto ay hindi sapat ang paggawa lamang ng mabuti, mga kapatid. Mahalaga rin ang pananatili sa katotohanan at sa pagkakaisa ng simbahan. Claim number 4, may imprimatur ang Holy Octave namin. Isa ito sa pinakamadalas na argumento. Pero maraming nalilito rito. Ang nihil obstat ay nangangahulugang walang nakitang hayagang mali laban sa pananampalataya. Ang imprimatur naman ay pahintulot na mailathala ang isang aklat o maipublish ito. Hindi ito approval sa buong organisasyon. Hindi rin ito permit para bumuo ng isang kilusan o grupo. At lalong hindi ito automatic approval sa lahat ng future activities ng isang grupo. Kaya maaring may imprimatur ang isang prayer book, pero maaari pa rin sabihin ng obispo na ang grupong gumagamit nito ay walang approval sa aking diocese. Walang contradiction doon. Claim number 5, kung totoong may proseso ng isinasagawa, maganda. Ngunit habang wala pang bagong opisyal na deklarasyon mula sa simbahan, ang dapat sundin ng mga Katoliko ay ang kasalukuyang pastoral guidance ng ating lokal na obispo. Ito ang kaayusang
iniwan ni Kristo sa kanyang simbahan. Ang comment na, sambahin mo na lang ang bishop mo. Gamitin na lang ako nang nabasa ko yon. Dahil hindi kailanman ituturo ng simbahang Katolika na sambahin ang obispo. Ang sinasamba lamang natin ay ang iisang Diyos na may tatlong persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ngunit iginagalang natin ang obispo dahil siya ang kahalili ng mga apostol sa kanyang diocese. Sabi ni Jesus sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At sa Hebro Kapitulo 13, versikulo 17, sundin ninyo ang inyong mga namumuno sapagkat sila ang nagbabantay sa inyong mga kaluluwa. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil iyon ang kanilang misyong ibinigay ni Kristo. Kaya ayon sa Canon 381, paragraph 1, ang diocesan bishop ang may ordinary, proper, at immediate authority sa kanyang diocese. At ayon sa Canon 386, paragraph 1, tungkulin niyang pangalagaan ang pananampalataya laban sa anumang maaaring magdulot ng kalituhan. Ganito rin ang itinuturo ng CCC paragraph 87 at CCC paragraph 896. Mga kapatid, tungkol naman sa financial assistance, ID at baptismal certificate. May mga ulat at testimonya na pinangakuan ng financial assistance at mayroon ding nagsasabing hinihingan sila ng valid ID at baptismal certificate bilang bahagi ng kanilang pagsali o pagproseso. Mahalagang maging malinaw. Hindi ko ito maituturing na napatunayang katotohanan dahil wala akong hawak na opisyal na ebidensya. Ngunit, kung totoo man ito, kung may sino man ang hiningan ng personal na dokumento ng anumang organisasyon, natural at tama lamang na magtanong, mga kapatid, bakit kailangan ang aking ID? Bakit kailangan ang aking baptismal certificate? Paano poprotektahan ang aking personal na impormasyon? At kung may ipinangakong financial assistance, itanong din, ano ang malinaw na batayan? May nakasulat bang programa? May transparency ba sa proseso? Hindi masamang magtanong, mga kapatid. Sa katunayan, bahagi ito ng pagiging mabuting katiwala ng impormasyong ipinagkatiwala sa atin. Mga ka-DCC, gusto kong idagdag ito. Sinabi ni Jesus sa Mateo 18, versikulo 15, kung magkasala ang iyong kapatid, sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Ibig sabihin, ang unang hakbang ng simbahan ay hindi agad paghusga, kundi dialogue, correction, at pagmamalasakit. Kaya ang pastoral statement ng diocese ay dapat nating tingnan hindi bilang paninira, kundi bilang bahagi ng tungkulin ng simbahan na gabayan ang mga mananampalataya. Para naman sa mga miyembro ng ASDCI, mga kapatid, hindi namin kayo kinamumuhian. Hindi namin kayo tinatawag na masamang tao. Naniniwala akong marami sa inyo ay taimtim na naghahanap sa Diyos. Marami ang gustong makatulong sa kapwa. Ngunit bilang kapwa Katoliko, hinihingi namin na pagnilayan ninyo ang opisyal na pahayag ng ating obispo. Basahin ninyo mismo ang pastoral statement, huwag lamang umasa sa sabi-sabi o sa mga post sa social media. Makipag-usap kayo sa inyong pari at magtanong kayo sa ating obispo. Sapagkat ang katotohanan ay hindi natatakot sa mga tanong. At ang tunay na pananampalataya ay hindi natatakot sa liwanag. Kung tunay ang layunin ng grupo ang manatiling Katoliko, bakit hindi makipagdialogo sa simbahan? Bakit hindi ipakita ang ganap na pakikipag-isa sa obispo na siyang pastol ng diocese? Hindi ba mas maganda ang pagkakaisa kaysa pagkawatak-watak? Mga kapatid, sinabi mismo ni Jesus sa Juan, Kapitulo 17, versikulo 21, na huwag silang lahat ay maging isa. At sinabi niya kay San Pedro sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Mga kadiksisi, ang simbahan ay hindi itinayo sa ating sariling opinyon. Hindi rin sa ating sariling interpretasyon. Itinatag ito ni Kristo, kaya kapag ang ating obispo ay naglabas ng pastoral na babala, hindi agad natin ito dapat tawaging paninira o pag-uusig. Bahagi iyon ng kanyang pananagutang bantayan ang kawan na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Mga kapatid, ipanalangin natin ang ASDCI, ipanalangin natin ang ating obispo, at
at higit sa lahat, ipanalangin natin ang pagkakaisa ng simbahang Katolika. Ako po si Brother Dale ng Dale's Catholic Corner, Catholic until the end. God bless everyone at pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Pro Deo et Ecclesia. Dale's Catholic Corner, tinig ng katotohanan. Dale's Catholic Corner, tinig ng katotohanan. Biblia, tradisyon at kasaysayan, ipagtanggol ang pananampalataya. Dale's Catholic Corner, truth and love in Christ. Oh yeah, sama ka na.